Medyo lag nga lang tayo. Bakit ganon? 6 minutes po makalipas ang ika-11 ng gabi. B-podcast na, Blue Team. On air? Sa online! Waging-wagi! Waging-wagi! Ang inyong weekend radio sa gabi. Weekend radio sa gabi. B-podcast. B-podcast. Sa BCRC. On air? Sa online! Aba, 2 viewers agad tayo ngayon. Sa kakasimula. Ang galing naman. Oy, Blue Team. Magla-live ulit ako. Musta kayo? Kaya naman. Maganda magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Welcome po sa ating halos isang linggo na live stream. Abang matindi ng B-podcast araw-arawan natin hanggang October 31. Okay, bago matapos ang buwan na Oktubre, magla-live tayo araw-araw. Magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Welcome sa ating 3 viewers na nanonood at nakikinig sa atin ngayong gabi. Aba, matindi. May aral. Okay, balik tayo sa ating setup dito sa ating mini studio na meron tayo, nakikita nyo, ayan. Nagbabalik ang background na TV. Nako, meron po tayong pag-uusapan ngayong madaling gabing ito, madaling araw. Kasi ilang araw din po na kung wala sa kadahilan ng ako po ay pumunta sa Cagayan de Oro. At hindi lamang po ako ang pumunta dyan dahil kasama ko po ang vocation team ng LMI, pati na rin ang ilang mga kaparian ng LRMS, pati na rin ang isa naming nakasama na mula rin sa Cagayan de Oro. So mamaya po pag-uusapan po natin yan. Yan po ang laman ng ating B-podcast ngayong gabi. Ang vocation campaign ng Lorenzo Mission Institute or LMI sa Cagayan de Oro. Ayan, Blue Team, sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Maaari lang ba mo kung gusto magpa-shoutout? Libreng-libre lang po kami para sa shoutout natin, Blue Team. Pero nawala po ang ating signal ng atin pong live stream ngayon. Nawala. Ayusin ko po muna, Blue Team. Pasensya na po. Alam nyo, ngayon pang nangyari itong ganito kung kailan mag-i-start na ako ng aking mag-i-start na ako well, ganito talaga kapag live, may mga hindi inaasahang pagkakataon, no, kapag live stream, no, isa na dyan itong camera, Blue Team, kasi ang
para sa lingid ng sa kaalaman ng karamihan, ang ginagamit ko pong pang live ay yung cellphone po mismo. Kaya ngayon, for unknown reasons, kanina na-testing na po ito. Na-testing na to, Blue Team. Kaso, nagkaroon na naman tayo ng problema sa ating koneksyon ng camera. Pasensya na po. Ang ayos-ayos ng live streaming. Kanina pa po ako nag-prepare simula mga alas 3 pa lang yata ng hapon, kung hindi ako nagkakamali, Blue Team. Alas 3 or alas 4 pala ng hapon, nag-prepare na ako just for this one, no? Para lang dito sa live stream na to ngayong gabi. Anyway, Blue Team, magbabalik po tayo sa ilang saglit. Ayusin lang po natin ang live stream. Oras po natin 13 minutes makalipas ang alas 3 makalipas ang ika-11 alas 3 tuloy ng gabi. Magbabalik po tayo, Blue Team. Nagbabalik po tayo 14 minutes after 11 in the evening, Blue Team. So, pasensya na sa interruption na naranasan natin kanina. Ganyan talaga kapag live, no? May mga hindi inaawasang pagkakataon. Pero, gayon pa man, Blue Team, muli magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si Brian Carolino. Pasensya na po nagkaroon tayo ng technical difficulties. Ganyan po talaga kapag live. Hindi may mga pagkakataon na hindi inaawasan talaga. Gayon pa man, sa bahaging ito, Blue Team, papakilala ko sa inyo yung bagong anyo ng B-Podcast. So, hindi na ito bago sa inyo. Ito yung mga previews na program ng B-Podcast noon pa man. Pero with a twist, okay? So, sa mahigit isang linggo nating pagsasama-sama ng tuloy-tuloy na live stream ng same time, 11 PM, araw-araw po yan, simula ngayong gabi hanggang October 31. Ito po ang sasaksihan nyo sa B-Podcast Blue Team. Para sa mga nanonood ngayong gabi, ito po sila, Blue Team. So, sisimulan natin sa on-air balita. Pero dahil limited lang yung time natin, iiksian natin ang on-air balita. Mga headlines lang ang ipapalabas natin dyan. Sunod po ay ang anong kwento. So, sa anong kwento, syempre, either balita yan or kung ano man yung i-feature natin na storya gabi-gabi. At ang last, ang favorite ko sa lahat, ayan, yung kantalita. Noon pa man meron na tayong kantalita pero hindi na natin ito natutuloy. Una itong nagsimula noong part siya ng kumustahan dati. Pero ayan, nawala. Kaya ibabalik natin dito sa B Podcast Blue Team, no, na
Ayan. yung kantalita ay kanta at balita. Tungkol po yan sa kung ano yung na-feature natin na story sa anong kwento. At ang kantalita natin mamaya at anong kwento ay syempre tungkol sa vocation campaign pa rin ng Lorenzo Mission Institute or LMI sa Cagayan de Oro. So imagine, no, so from Makati, no, from Manila dito sa Manila, lumipad po kami papuntang Cagayan de Oro. Mamaya malalaman niyo po yung ilang mga detalye sa vocation campaign na ginawa po namin ginawa namin sa loob ng ilang araw. Simula po yan ng October 20 to 23, 2025. Well, 23 yung uwi namin. October 20 ang alis namin. At October 20 rin ang October 20 rin ang aming dating. Tama. October 20 ang dating namin. Mamaya malalaman niyo po yung ilang mga detalye dyan. Anyway, meron na po tayong ilang mga viewers ngayon na nanonood at nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ngayon po rito sa B-Podcast. Tulad nga po ng sinabi ko sa mga nakalipas na mga araw o kahapon, kanina lang to actually ng umaga ko in-announce. Ba kanina or kagabi o kaninang kahapon ng madaling araw ay actually kaninang umaga araw-arawan natin to simula October 24 to 31, 2025. Okay, kung gusto nyong magpa-shoutout, libreng-libre lang ho tayo ngayon. Shoutout! Okay. At meron tayong breaking news kanina lamang po. Ngayong gabi lang din to. So, mamaya ibabalita po natin yan. Muli, Blue Team, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si Brian Carolino. At susunod na, Blue Team, ang on-air balita. Samahan niyo pa rin po kami para sa balitaan natin. Maiksing balitaan lang ngayong gabi, Blue Team. Okay, ang oras natin, 19 minutes makalipas ang 11 ng gabi. On air, balita na po. On air, sa online. Yan ka na mga tenga sa programang live na lalarga mula sa radyo. Online ang ikakasa. On air, balita. Kasama si Brian Carolino. On air, balita. On air, sa online. Ngayon ay ika-24 ng Oktubre taong 2024. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat, Blue Team. On air, sa online. Ako po si Brian Carolino para sa maiksi nating balitaan ngayong gabi dito sa On Air Balita. On air, sa online. Narito na ang mga balita ngayong araw ng Biyernes, October 24, 2025, Blue Team. Pastor Apollo Kibuloy hindi pinayagan ng Pasig Regional Trial Court o Pasig RTC sa hiling na hospital arrest. Dating bagyong Salome bumaba bilang low pressure area o LPA ayon sa Pag-asa. LPA posible raw malusaw. Dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile
kanyang dating Chief of Staff Jessica Gigi Reyes, Janet Lim Napoles, at iba pang sangkot sa 172 billion pesos na pork barrel scam na pawalang bisa ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan. Pagdinig sa maanumalyang flood control projects inaasahan sa November 11 ayon sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Mga nakaraang sesyon hindi raw ilalabas ng komisyon. Live streaming matatagalan pa raw. National Police Commission o NAPOLCO natapos na umano ang administrative case laban sa mga naging sangkot sa pagkakulak ng mga sabongero. Ilang mga senador at kongresista naglabas ng kani-kanilang mga Statement of Liabilities and Networks or SALN. Ilang mga grupo at mga estudyante nagkilos protesta ulit laban sa korupsyon. Dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez hindi na raw umano humihiling bilang state witness sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects ayon sa Ombudsman. Pelikulang Quezon, binatikos ng apo ni Manuel L. Quezon kung saan tampo ang kanyang lolo. At aktor na si Archie Alemania guilty matapos mahatulan ng korte sa Bacoor, Cavite sa kasong isinampa sa kanya ng kapwa-aktres na si Rita Daniela kaugnay sa acts of lasciviousness. On air, sa online. On air, news alert. Ito na muna ang ating news alert, Blue Team. On air, news alert. Ito, breaking news lang to kanina pong ngayong gabi lang din po, Blue Team. Sumabog ang Bulkang Taon kanina pong 8:05 hanggang 8:08 ng gabi ng October 24, 2025. Nasa taas ng 2,000 metro ang usok na ibinuga ng bulkan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Dagdag pa ng ehensya, nakataas ngayon ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 2 Blue Team. On air, news alert. At ayan po ang mga balitang atin pong tinutukan ngayon po sa On-Air Balita, ang mabilisan nating balitaan. Ngayon, para sa kakikinig lamang po, ulitin po namin ang breaking news ngayon pong gabi, Blue Team. On-Air, news alert! Ito, kanina lang po itong 8:05, ngayong gabi lang po. Sumabog ang Bulkang Kanlaon kanina pong 8:05 PM hanggang 8:08 ng gabi ng October 24, 2025. Ngayong gabi lang po yan. Nasa taas ng 2,000 metro ang usok na ibinuga ng bulkan ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Dagdag pa ng ehensya, nakataas ngayon ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 2. On air, news alert! At ayan po ang mga balitang ating binantayan. Muli, dito po sa On-Air Balita, mabilisan lang po yan, Blue Team, para po ngayong araw na October 24, taong 2020. Ngayon, dadako na po tayo sa pinaka-istorya natin ngayong gabi dahil 11:26 na po, Blue Team. Mabilisan lang po yung balitaan natin dito sa On-Air Balita. Blue Team, anong kwento na po?
Ayan, ito na nga ang ating pinaka-focus ngayong gabi. No, natapos na tayo sa on-air balita. Siyempre, pilot episode tayo ngayon ng ulang lunch ng sabihin na natin rebranding ng B-Podcast. At ngayon nga pong gabi, at para sa pagsisimula na rin ng ating balitaan ng ating B-Podcast, o tama, balitaan at talakayan ngayong gabi, i-feature natin yung nakaraan na pinuntahan namin, mula po yan sa Cagayan de Oro. So from October 20 to October 23 po kami pumunta dyan. Ano nga ba ang ginawa namin during those days, Blue Team? So simple lang naman, no? Kami po ay nag-vocation campaign, no? So ang Lorenzo Mission Institute ay pumunta po, no, mula po sa Makati, no? Pumunta po kami sa Cagayan de Oro, no, upang mag-promote ng seminaryo at upang mag-promote ng bokasyon sa ilang mga schools. So total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na eskwelahan po sa Cagayan de Oro ang amin pong pinuntahan sa magkakaibang mga araw, no. Isa na po dyan nung October 20, no, yung Makabalan National High School. Anyway, so bago muna natin muna pala sabihin yung mga schools na pinuntahan namin dito po sa Cagayan de Oro. Sino-sino nga ba muna yung kasama, no, dito sa vocation campaign na ito noong October 20 hanggang October 23. So meron pong vocation team, no, ang LMI o ang seminaryo ng LMI. Yan po ay kabilang ang inyong lingkod, Brian Carolino, kasama ang dalawa pong aking kasama na si John Finsabiano at si Miko Serna Manguera. Pero dahil sa ilang mga dahil merong sabihin na natin conflicts of schedules at meron na rin pong may nag-need ng pahinga, no, katulad ni Kuya Miko, na ipagdasal niyo po upang gumaling na po siya mula po mula po sa kanyang karamdaman, no. At ako ang isa representative ng vocation team na napunta po sa Cagayan de Oro. Kasama po namin ang aming vocation director na si Reverend Father Mark Anthony Balderrama, LRMS, no. So kami pong dalawa ay lumipad noong October 20, mga 2:00 pa lang po ng madaling araw. Nag-start na po kami na bumiyahe mula sa LMI, no, papunta sa airport, no. Ang flight namin ay bandang 4:00, kung daw nagkakamali, ng umaga o ng umaga, at nakarating kami sa Cagayan de Oro ng siguro mga 8:00 na po ng umaga. At ng bandang mga hapon, siguro mga 3:00 po ito ng hapon ng October 20, kami po ay nag-promote agad-agad, no, sa school ng Makabalan National High School, no. So simple lang naman yung naging flow, no, naging flow, no, ng program. So una, syempre yung introduction. So i-introduce yung mga kasama namin. Pangalawa, yung opening prayer ni Father Mark, no, at hindi lamang kaming dalawa ni Father Mark ang nakasama sa vocation campaign, no. During ng pagkarating namin sa Cagayan de Oro, nakalimutan ko kung anong airport yon, pero sa airport sa Cagayan de Oro, sinalubong po kami nung isa sa mga kasama ko rin na seminarista mula sa LMI. Sino yon? Si Brother Harold. So may kita niya siya dyan sa screen, na ipina-flash ko sa screen yung nakasalamin,
no? Siya po si Brother Harold, no? Mula po siya sa Cagayan de Oro Formation Year. So nung time na yon, sinundo kami, no? Mula sa airport patungo sa Konghua School. Yung Konghua School, yun po yung isa sa mga Chinese school, private po siya sa Cagayan de Oro, na ang nagpapatakbo ay mga pare. At ang mga pare na nagpapatakbo sa Konghua School ay mula po sa LMI o sa LRMS o Lorenzo Ruiz Mission Society. Kasama namin si Reverend Father Emmanuel Regalado, LRMS, ang school director ng Konghua School, si Reverend Father Tom Kalingasan, LRMS, mula sa finance, si Reverend Father Benny Calzado, LRMS, ang campus minister naman ng Konghua School, at syempre kasama ang inyong lingkod, Brian Carolino, ang representative ng vocation team ng LMI at Discipleship 1 o first year sa philosophy stage, at si Brother Harold J. Uban, ang formation year mula po naman yan sa Cagayan de Oro. At syempre ang vocation director ng LMI, si Reverend Father Mark Anthony Valderrama, LRMS. From October 20 to 23, nag-promote o nasa Cagayan de Oro po kami, dalawa ni Father Mark, kasama po yung mga nabanggit namin ng mga pare, at kasama ko rin na seminarista na si Brother Harold. Noong October 20, pagkalapag pa lang namin sa airport sa Cagayan de Oro, ay sinalubong na po kami ni Brother Harold, no? Hapon ng alas 3, kami po ay nag-promote na kaagad sa Makabalan National High School, no? So we thank the officer in charge, si Mrs. Josephine Kapagnan, no, sa pagpapatuloy po namin sa Makabalan National High School. Ito po yung first time ko na pagpunta sa Cagayan de Oro, at first time din na pag-promote ko ng LMI. So pero dati nagpo-promote na po ako ng school, o kasama na po ako sa nag-promote dati ng school, pero sa Balingasa High School po yon, ng senior high. Pero ngayon, biruin nyo, nagpo-promote na ako ng seminaryo. So anyway, going back, no, yan po nung hapon ng October 20. October 21 ng kinabukasan, no, day 2, so dalawa, morning sa umaga ng October 21, dalawang school ang pinuntahan po namin. So una, nung umaga, plenary session, pag plenary session, ibig sabihin yan, katulad na nakita nyo, sama-sama, and then meron ding room-to-room basis. So nung morning sa Kauswagan National High School, so plenary session po ito. So sama-sama, no, yung mga estudyante ng senior high, no, at nung senior high at ng grade 10 din, kung di ako nagkakamali, no, nandun lang sila sa parang auditorium yata nila yon, something like that. Public school po ito, ng umaga, plenary session. And then we thank yung principal si Mrs. Marvin o si Mr. Marvin Anthony Acosta sa pagpapatuloy po namin dyan. At after nyan, ito na yung room to room basis. So kung kanina from plenary session, meron din pong room to room basis sa Lapasan National High School. So ilan pong mga rooms ng grade 12 at grade 10 ang pinuntahan po namin. Ay kasama rin pala namin si Brother Kurt Gerard Mendoza, no? Dati rin po siyang seminarista ng LMI sa pag-promote po ng seminaryo. Nung mga araw na yan from October 20 to 23, nakalimutan ko po, sorry. At ngayon po ay kasalukuyan siyang nagtuturo sa Konghua School. So again, sa room-to-room basis sa Lapasan National High School, we also thank
yung principal si Mr. Ferdinand Vinco na nagpatuloy po sa amin at kumausap muna sa amin sa principal's office, no, that time. Nung afternoon naman, ito malaki, no, ito ay private school naman ito, no, not sure kung private school or public school, pero pinapatakbo siya ng RVM Sisters, no, yung RVM Sisters, no, ng Lourdes College. So yan yung nakita nyo ngayon. Pink na pink po, ano? Yung school na yan. No? At magugulat kayo kasi yung auditorium nila napakalaki. No? So ang laki nung auditorium nila dyan. At nasa loob ng plenary session po ito, nasa loob ng kanilang auditorium, no, na malaki. Yung capacity niya, not sure kung ilan yung pero 800 yata, if I'm not mistaken, no, ang capacity, no, nung capacity nung auditorium na napuntahan, auditorium nung Lourdes College. Yan, ano, yan yung that time na hindi lang puro lalaki, yan katulad din sa ilang mga plenary sessions na napagdaanan namin, meron din mga babae na nakasama. So, we thank yung RVM Sisters na nagpapatakbo po dyan, kasama ang principal si Dr. Alexander Suwan, na hindi nga lang po namin na-meet, no, that day, no, mula po sa Lourdes College. Day 3, ito yung last na pagpo-promote namin, October 22. No, October 23, dalawang school yung napuntahan namin. So, unang-una, our very own, no, yung Konghua School. No, so, malaki rin yung parang covered court na nila yon, no, yung auditorium nila. No, ang laki. So, medyo napaos lang kami ng onte. Napagod yung lalamunan namin sa pagpo-promote that time, no, that day sa Konghua School. Ang principal po niyan, we thank Mrs. Marichu Fiel. No, so yan, kung saan nagtuturo si Brother Kurt. Yan, siyan din po. At kung saan school director si Father Manny. Afternoon, sa school naman to nung isa namin pong kasama, si Brother Harold. Dito po siya, alumni po siya ng St. Joseph Academy of El Salvador, no? So doon po siya na, ayan, yung nakikita niyo sa screen, dyan po siya graduate, no? Si Brother Harold, at bumabalik po siya ngayon after a months, no, upang i-promote na ang LMI at mag-invite pa ng mga bukasyon o ng mga young men na maaring i-consider, no, ang priesthood as their vocation. So, ang principal po niyan is Mrs. Irene Magallanes Baculio. So, we thank, no, yung mga principals at officer in charge na sinamahan po kami, no, na nagpatuloy po sa amin during those days po ng pag-promote namin ng Lorenzo Mission Institute. October 23, the very last day, free day po ito, no? Free day lang. So, wala kaming ginawa that time, kundi umikot lang kami. At inikot po ako ni Brother Harold. Inikot ako ni Harold that time, no? So, isa sa mga malaki na napuntahan namin ay yung Divine Mercy. Yung nakita niyo po kanina sa screen dito. Ayan, yung Divine Mercy, kung saan napakataas po niyan. So, nung nag-step kami ni Harold, napagod kami. Kasi malalaki yung baitang, malalaki yung steps, nung matataas yung steps dyan, no, nung nag-start kaming mag-promote po dyan sa Divine Mercy. At meron rin po kaming mga napuntahan na iba't ibang kumbaga seminaryo, no, sa dyan po sa Cagayan de Oro. Isa yung St. Joseph, kung di ako nagkakamali, tapos yung
nakalimutan ko yung isa, St. Paul's ba? Kung di ako nagkamali. Tapos yung Carmelites din. Tapos yung isa pa na simbahan ng San Lorenzo Ruiz. Very, yung design po niya, daig pa yung design namin sa LMI, very Chinese. Pero sa loob po sa loob ng simbahan, no, na yan, private nga lang yata yan kasi bihira lang, nasa taas po talaga siya yung simbahan na yan, sa loob po ng parish, sa loob ng simbahan, hindi Chinese yung design, pero sa labas Chinese na Chinese, nakaganon pa si syempre sa San Lorenzo Ruiz, no. Nagpicture kami dyan ni Harold. Yan yung mga pinuntahan namin noong October 23. So I'm very grateful na naging parte ako ng, ayan, yung San Lorenzo Ruiz. Yan, yung tinatayuan ni Harold. So, I'm very thankful, no, na naging parte po ako ng vocation team ng Lorenzo Mission Institute ngayong academic year 2025 to 2026, no? So, again, we thank yung mga principals na nagpatuloy po sa amin, and also ang vocation team, ang napinangunahan ni Reverend Father Mark Anthony Balderrama LRMS, ang vocation director. Ang aking mga kasama, though hindi sila nakasama that time, si Brother Miko Serna Manguera, third year philosophy, at si Brother John Vince Sapiano, third year philosophy. At gayon din, ang aming kasama na si Brother Harold J. Uban, formation here. Gayon din ang aming mga naging kasama sa Kongwa School, si Reverend Father Emmanuel Regalado LRMS, ang school director po ng Kongwa, Reverend Father Tom Kalingasan LRMS mula sa Finance, Reverend Father Benny Calzado LRMS, ang campus minister, at si Brother Kurt Gerard Mendoza, dati rin pong seminarista ng LMI, at ngayon po ay nagtuturo rin sa Kongwa School. So, we thank, no, yung mga naging parte po ng vocation campaign ng LMI sa mula October 20 to 23. Also, we thank Monsignor Noli Eke for the ticket, no? So, na sa pagpunta namin, and also sa pagbigay niyo po sa amin, sa pagsuporta po niyo po sa amin dito po sa amin pong vocation campaign. So, overall, no, nag-enjoy ako that time, though maiksi lang. Nabilisan nga ako blue team kasi mabilis lang talaga mag-vocation campaign. Though inaamin ko, napagod ako, pero nag-enjoy ako at least. At to be honest with you, blue team, no, to be honest with you, no, napaka-ironic at napaka-timing, no, nitong vocation campaign na ito, kasi ako mismo na parte ng vocation team. Paano, naisip ko noon bago pumunta ng Cagayan de Oro, paano ako makakapag-promote ng bokasyon kung ako mismo sa sarili ko nangihina na rin yung bokasyon ko sa seminaryo. Pero why not to try, diba? Tinry ko naman yung 3 araw na pag-promote simula October 20 to 22, and it turns out nag-enjoy po ako at masayang experience, magandang experience itong vocation campaign na ito, na biruin niyo po, Blue Team, nakapunta pa ako sa Cagayan de Oro at first time kong sumakay ng eroplano, na kung tutuusin, no, para akong bumalik sa pagka-ignorante. Ganun pala ulit, maging ignorante ulit, Blue Team. Kasi napakahigpit ho ng seguridad sa that time sa airport, no? At meron pa akong daladalang laptop na pagkabigat-bigat. Yung laptop na ginagamit ko ngayon dito sa live stream, nilabas ko pa po yan, no? Kasi bawal, no? Kailangan i-separate, no, yung laptop doon sa lagayan. And at the same time, no, wala kang nakalagay sa bulsa mo na kung ano-ano. So, nung that time na pagpunta pa lang o pagpasok pa lang namin doon sa parang checkpoint area yata yon,
no, eh natagalan po ako. So I'm sorry, Father Mark, kung natagalan ako sa biyahe sa ano natin, kasi meron pa ako niyan sa pulsa na nakalagay. Meron akong nasa bulsa, nakalagay sa bulsa ko, no. Pero ayun nga, no, kailangan pala walang nakalagay sa bulsa mo, empty pocket. So bumalik na naman ako, tinanggal ko lahat ng laman ng wallet ko, yung laman ng bulsa ko, yung wallet, yung rosary, yung cellphone, yung rosary, tama, oo, yung towel, yung face towel ko na na inano pa natin na tinanggal ko pa, no, doon sa bulsa. So anyway, wala na tayong oras, Blue Team. Again, sa mga naging parte po ng vocation campaign namin sa dyan po sa Cagayan de Oro, maraming salamat po, Father Mark. Thank you po. At Monsignor Noli, thank you, Father Manny, Father Penny, Father Tom, Harold, Brother Kurt. Kurt, thank you so much sa pagkakataon na makasama sa vocation campaign po sa Cagayan de Oro. At hindi nyo po ako pinabayaan, binusog nyo ako, no, sa Cagayan de Oro sa mahigit 3 araw po nating pagsasama-sama po dyan upang i-promote ang LMI sa iba't ibang schools sa Cagayan de Oro. So ipag-pray nyo po, Blue Team, ha, na dumami pa ang bokasyon natin dyan. Bueno, Blue Team, tungo na tayo sa pinaka-last na parte ng B-Podcast. Ito po yung kantalita. So, pinagsama po yung kanta at balita. Wow naman, Blue Team. So, may kaugnayan yan sa kung ano yung feature natin dito sa Anong Kwento. Blue Team, kantalita na po. So, ayan, kantalita na nga. At alam nyo ba yung kantang Sway? So kung alam nyo yung kantang Sway, sabayan nyo po ako, Blue Team, ha, dito po sa ating kantalita ngayon. Mula sa saliw ng kantang Sway ni Michael Bublé, no? Pinalitan po natin yan ng lyrics, no? Ginawa nating pray. Ginawa nating pray, Blue Team, no? By Michael Pray. Wow! So kung alam nyo yung kanta, Blue Team, ha, sabayan nyo po ko, Maestro. Yahoo! Sabayan niyo ako, Blue Team, ha. When the faithful people starts to pray, sing the hymns every day. When they go to church on Sundays with brothers, priests and lay. One community which fills with love, a harmony, all for God. True prayer and of charity, all for one synodality. Whether pure and marginalized, we are all still part of Church of Christ. Through His grace which our path and our guide, God is in our side. When the church began their task to pray, it's her way to obey in God's cause for us in every day, to follow Him on His way. Oh, ayan, ha. Thank you ulit sa mga naging parte ng vocation campaign ng LMI nitong October 20 to 25
October 20 to October 23. Whether poor and of marginalized, we are all still part of Church of Christ. Through His grace which our path and our God, God is in our side. When the church began their task to pray, it's her way to obey. In God's call for us in every day, so follow Him on His way. When the church began their task to pray, it's her way to obey. In God's call for us in every day, so follow Him on His way. When the church... Wala pa pala. To obey. In God's call for us in every day, so follow Him on His way. Isa pa. When the church began their task to pray, it's a way to obey. In God's call for us in every day, so follow Him on His way. When the church began their task to pray, it's a way to obey. In God's call for us in every day, so follow Him on His way. Ayan po ang Pray by Michael Pray. Aba, so syempre may kaugnayan pa rin yan doon sa doon po sa ating anong na-feature, no? Sa anong kwento. Anyway, Blue Team, ayan po ang ating less than 1 hour. Ayan, binilang ko po. Less than hour na pagsasama-sama dito po sa B Podcast. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Oras po natin ngayon 11:54 na po ng gabi. 6 minutes na lang, alas 12 na. Siguro mga natutulog na ang aking mga loyal viewers and listeners ngayong gabi. Anyway, Blue Team, balikan muna natin ang mga balita na napasadahan natin ngayong gabi. Blue Team, Pastor Apollo Kibuloy hindi pinayagan ng Pasig Regional Trial Court o Pasig RTC sa hiling na hospital arrest. Dating bagyong Salome bumaba bilang low pressure area ayon sa Pag-asa. LPA posible raw malusaw. Dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kanyang dating Chief of Staff Jessica Gigi Reyes, Janet Lim Napoles at iba pang sangkot sa 172 million pesos na pork barrel scam na pawalang bisa ng Special 3rd Division ng Sandigan Bayan. Pagtinig sa maanomalyang flood control projects inaasahan sa November 11 ayon sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Mga nakaraang sesyon hindi raw ilalabas ng komisyon. Live streaming matatagalan pa raw. National Police Commission o NAPOLCO natapos na umano ang administrative case laban sa mga naging sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ilang mga senador at kongresista naglabas ng kani-kanilang mga Statement of Liabilities and Net Worths o SALN. Ilang mga grupo at mga estudyante nagkilos protesta ulit laban sa korupsyon. Dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez hindi na raw umano humihiling bilang state witness sa investigasyon sa maanomalyang flood control projects ayon sa Ombudsman. Pelikulang Quezon ang binatikos ng apo ni Manuel L. Quezon kung saan tampok ang kanyang lolo. At aktor na si Archie Alemania guilty tapos mahatulan ng korte sa Bacoor, Cavite sa kasong isinampas kanya ng kapwa-aktres na si Rita Daniela kaugnay sa acts of lasciviousness.
At Blue Team, yung breaking news natin kanina, pasado o bandang 8:05 hanggang 8:08 ng gabi, sumabog po ang Bulkang Kanlaon. 2 meters po no, ang usok na ibinuga ng bulkan ayon sa PHIVOLCS. Dagdag pa ng ahensya, nakataas ngayon ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 2 Blue Team. On air, sa online. Again, Blue Team, 3 minutes na lang bago ang alas 12 ng madaling araw. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, mga nakinig, at napasadahan lang naman yung ating talakayan ngayong gabi. Related po yan sa vocation campaign ng Lorenzo Mission Institute o LMI sa Cagayan de Oro. Simula po yan October 20, October 21, October 22, at October 23 sa mga schools ng Makabalan National High School, Kausugan National High School, Pasan National High School, Lourdes College, Konghua School, at St. Joseph Academy of El Salvador. Again, salamat tayo sa vocation director, sa vocation team na pinangunahan ni Reverend Father Mark Anthony Valderrama LRMS, ang vocation director, Reverend Father Emmanuel Regalado LRMS, ang school director, Reverend Father Tom Kalingasan LRMS, finance, Reverend Father Benny Calzado LRMS, campus minister, ni Brother Kurt Jared Mendoza, nagtuturo po ngayon sa professor po sa Konghua, at aking kasama na si Brother Harold J. Uban, formation year, na dyan po mismo sa Cagayan de Oro. At syempre, ang inyong lingkod, Brian Cartino, part ng vocation team at Discipleship 1, first year philosophy sa LMI. Para sa ating kantalita ngayong gabi, ay ipopost ko po yan, ha? Pakinggan nyo, sabayan nyo, ha? Aba naman, Blue Team! May aral! Ayan po ang isang oras po natin na pagsasama-sama dito po sa B Podcast Blue Team. Ako po si Brian Carolino. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Oras po natin, Blue Team. 1 minuto na lang. October 25 na, Blue Team.